Breaking news mga kabayan, Iraqi militants umatake na naman sa Israel gamit ang high-tech drones. Pangalawang breaking news, Iran maaaring magsagawa ng preemptive strike sa Amerika at Israel. Pangatlong breaking news, Iran counter-attack sa Israel gagamit ng mas malalakas na warheads. At yan ang mga balita natin ngayon sa JP's Amazing Stories. Ang Islamic Resistance sa Iraq ay nagpahayag ng panibagong pag-atake sa mga Israeli military targets. Ang Iraqi group ay nag-claim ng pag-atake sa mga base ng IDF sa Israel at sa na-occupied nitong Golan Heights. Ang pag-atake ay naiulat na isinagawa gamit ang mga high-tech na drone. Naglabas din ang mga Iraqi fighters ng video ng drone assault sa mga vital Israeli targets. Noong Miyerkules, nagsagawa ng 5 operasyon ang grupo laban sa mga nasabing targets. Ang mga pag-atake ay naiulat na nakatarget sa Haifa, sa southern part ng Palestine, sa Jordan Valley at sa Golan Heights. Nangako ang Iraqi resistance na dadagdagan ang kanilang mga pag-atake sa mga strongholds ng Israel. Binigyang diin ng grupo na ang operasyon ay bahagi ng kanilang kampanya bilang pakikiisa sa Gaza at Lebanon. Ang Islamic Resistance sa Iraq ay umaatake sa mga base at site ng IDF mula pa noong nakaraang taon matapos ang mga pag-atake ng Hamas. Kasangkot din ang Iraqi militant faction sa mga pag-atake sa mga base ng US sa Iraq, Syria at Jordan. Ang Iraqi Resistance faction ay sinusuportahan ng Iran at may malapit na kaugnayan sa Hezbollah sa Lebanon. Sa iba pang mga balita, sinabi ng Revolutionary Guard ng Iran na nakahanda ang Tehran para sa isang confrontation laban sa Israel at hindi nila isinasantabi ang isang preemptive strike. Ang babala ay ibinigay ni Ali Fadavi, ang Deputy Chief ng IRGC, matapos ilabas ang resulta ng US election noong November 5, kung saan idineklara na si Trump ang susunod na magiging presidente. Ang Iran ay nagpaplano ng isang counter-attack sa Israel kung saan ito ay kinapapalooban ng mga mas malalakas na warheads at iba pang mga armas. Kamakailan lang, nangako si Khamenei ng isang malupit na paghihiganti sa pag-atake ng Israel noong October 26. Sa inaasahang pag-atake na ito na magmumula sa Iran, tinalakay ni Israeli Prime Minister Netanyahu at Donald Trump ang nagbabadyang banta na ito ng Iran. Ang pag-uusap ng dalawa ay naganap isang araw matapos madeklara ang resulta ng 2024 US election. Ayon sa office ni Netanyahu, binati ng Israeli Prime Minister si Trump sa kanyang naging tagumpay at nagkasundo sila na magtulungan para sa seguridad ng Israel. Ang Israel ay opisyal na nakikipagdigmaan, hindi lamang sa Hamas sa Gaza, kundi pati na rin sa Hezbollah sa Lebanon. Sinabi ng mga analyst na pinaboran ni Netanyahu ang pagbabalik ni Trump dahil sa kanilang personal na pagkakaibigan at dahil sa hawkish stance ni Trump sa pangunahing kaaway ng Israel na Iran. Si Netanyahu at si Trump ay may magandang relasyon na nagmamarka sa mga pagkilos ng embahada, kagaya ng Iran deal withdrawal, Golan Heights recognition at Abraham Accords. Ngunit, nagkaroon din naman ng kaunting lamat ang kanilang ugnayan matapos kilalanin ni Netanyahu ang pagkapanalo ni Biden sa presidential election noong 2020 laban kay Trump. Inilarawan din noon ni Trump ang Israeli Prime Minister bilang isang balakid sa pagkakaroon ng kapayapaan sa mga Palestinian. Samantala, ilang minuto matapos ideklara ang tagumpay ni Trump, ang hardline Iranian lawmaker na si Ahmad Naderi ay nag-sum up ng establishment stance, kung saan sinasabing mayroon silang matagal ng alitan laban kay Trump. Ang tinutukoy niya rito ay ang utos ni Trump noong 2020 na patayin ang Quds Force Commander ng Iran na si Qasem Soleimani. Ang matinding galit ng mga opisyal ng Iran laban kay Trump ay umiiral na bago pa man mapatay si Soleimani. Sa kanyang nakaraang pagkapangulo, hiniling ni Trump na ang Tehran ay gumawa ng concessions
para sa kanilang mga nuclear ambitions at pagsuporta sa mga militanteng grupo sa buong Middle East. Ang pagbabalik ni Trump ay nagdagdag ng mga bagong hamon para sa rehimen ng Iran, lalo na sa pagpapagaan ng mga recent strike ng Israel laban sa Tehran at sa mga kaalyado nitong Hamas at Hezbollah. Nagtaas ito ng mga alalahanin tungkol sa pagtulak ng Iran sa programang nuklear nito bago manungkulan si Trump sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Sinabi ni Bastani na hindi malinaw kung nasa posisyon si Khamenei na aprubahan ang alinman sa dalawang approaches. Gayunpaman, mahirap isipin na ang mga decision maker sa paligid ni Khamenei ay hindi tatalakayin ang ganitong mga opsyon. Sa pagtatapos ng talumpati ng kataas-taasang pinuno ng Iran noong November 2, hinimok siya ng isang manonood na payagan ang Iran na mag-equip ng mga sandatang nuklear. Sumagot naman si Khamenei na ang Iran daw ay armado ng mga bagay na kanilang kailangan sa pagharap sa kanilang mga kaaway. Sa loob ng ilang oras, sinabi ng Foreign Ministry ng Iran na isinasantabi nila ang mga weapons of mass destruction. Ngunit sila ay armado ng mga bagay na kanilang kakailanganin. Ang military at regional influence ng Iran ay iniulat na humina mula nung umatake ang Israel sa Tehran gamit ang dose-dose ng mga warplanes. Bilang tugon, ang mga ruling establishment officials sa Tehran ay nag-hint ng mga posibleng pagbabago sa military doctrine nito, kabilang na ang potensyal na paggawa ng mga sandatang nuklear. Noong November 1, sinabi ng former foreign minister ng Iran na si Kamal Karasi na kung ang Iran ay haharap sa isang existential threat, wala daw silang magagawa kundi i-adjust ang kanilang military doctrine. Pumunta naman tayo sa ibang dako ng balita. Paano mo pipigilan ang isang grupo ng kamikaze drones na diretsong lumilipad papunta sa'yo? Yan ang hamon na kinakaharap ng Ukraine mula noong sinimulan ng Russia na gamitin ang Iranian-made Shahid 136 drones noong 2022. Mabilis ang mga drones na to, mahirap makita at sapat ang dala nitong mga explosives para wasakin ang mga gusali, eroplano at tao sa isang bagsak. Sinubukan ng Ukraine na gumamit ng advanced systems gaya ng Iris-T at Patriot. Pero dahil sa estilo ng pag-atake ng Russia, gamit ang dose-dose ng drones ng sabay-sabay, halos imposible nang mapigilan ang lahat. Pero magbabago na ang lahat. Makakakuha na ng bagong armas ang Ukraine mula sa Germany na magpapahinto sa mga drone attacks ng Russia. Kilalanin ang Gepard. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang lumang anti-aircraft system na ito ang sakto sa pangangailangan ng Ukraine ngayon. Paano nila ito gagamitin at ang mga posibleng pagsubok na haharapin nila. Pero bago yan, may tanong ako. Ilang Gepards nga ba ang nakuha ng Ukraine? Noong June 5, 2024, ipinakita ng Ukrainian Air Force ang unang mga litrato ng Gepard, self-propelled anti-aircraft systems na binili ng United States mula sa Jordan para sa Ukraine. Ang bawat isang Gepard na ito ay may modernong radar at fire control systems at tinatayang nasa 60 units nito ang paparating na. Gumastos ang Amerika ng $118 million sa Jordan para sa mga sandatang ito, halos $2 million kada Gepard na galing sa Ukraine Security Assistance Initiative ng Amerika. Ang mga upgrades sa mga baril na ito ay gagawin muna sa Jordan bago ipadala sa Ukraine. Pero hindi lang yan ang mga Gepard sa Ukraine. Noong September 2024, nag-report ang Kyiv Independent tungkol sa military aid mula Germany na may kasamang 3 Gepards at mga spare parts na kailangan ng Ukraine para sa maintenance. Kahit maliit na bilang lang ito kumpara sa tulong ng US, malaking bagay pa rin ito sa laban ng Ukraine laban sa mga kamikaze drones ng Russia na dulot ng ugnayan nito sa Iran. Kasama rin ang Germany sa training ng mga Ukrainian soldiers sa paggamit ng Gepard. Ayon sa Army Recognition, isang grupo ng Ukrainian soldiers ang pumunta sa Germany para sa isang intensive 2-month training program na nagtuon sa paggamit ng Gepard at pagdevelop ng mga operational algorithms. Malamang, ang training na ito ay nakatuon sa pagdepensa laban sa mga drone at posibleng may kasama rin itong pag-takedown ng mga cruise missiles.
patapos na ang training nang ipakita ng Ukrainian team ang kakayahan nila sa paggamit ng Gepard sa pagdetect at pagwasak ng mga training aircraft na nag-simulate ng isang paparating na missile. Nagbunga ang training. Noong June 2, 2024, ginamit ng train team ang Gepard upang pabagsakin ang 6 na Shahid kamikaze drones at 18 Russian X-101, X-555 at Kaliber cruise missiles sa isang atake sa critical Ukrainian infrastructure. Hindi lang nakatanggap ang Ukraine ng mahahalagang sandatang ito, kundi naturuan rin ang kanilang mga sundalo na gamitin ito ng epektibo. At ngayon, isinasabuhay na nila ang training na yon. Ano nga ba ang Gepard? Isa itong self-propelled anti-aircraft gun na nagmula pa sa Germany noong Cold War era. 8 taon itong dinevelop mula 1965 hanggang 1973 at formal na ipinakilala sa military service noong 1976. Gawa ito sa Germany sa tulong ng mga contractors gaya ng Rheinmetall, AEG Telefunken at Krauss-Maffei na nagsanib puwersa para gumawa ng 570 Gepards at 19 na prototype vehicles. Ang Gepard ay unang dinevelop para labanan ng Soviet aviation threats noong 60s at 70s, lalo na laban sa Mi-24 Hindatak helicopters. Nakabase ito sa Leopard 1 tank chassis, pero mas manipis ang armor nito para mas madali itong dalhin. Ang Gepard ay may driver sa harap at ang 2 man-gun turret naman ay nasa gitna. Ang turret na ito ay kakaiba kumpara sa ibang anti-air defense systems. Sa halip na mula sa main turret, nagmumula ang mga bahala. Ang mga ito ay mula sa magkabilang 35mm autocannons ng turret. Ang autocannons ng Gepard ay may kakayahang magpaputok ng hanggang 550 rounds bawat minuto na nagbibigay nito ng mabilis na firepower laban sa mga target. Maaaring gumamit ng high explosive rounds para sa aerial threats o armor-piercing rounds para sa ground targets. Kadalasan, kinakailangan lamang ng 20 hanggang 40 rounds para pabagsakin ang isang target na kaya nitong maabot sa layong 2.17 miles, sapat na scope para sa mga nasa himpapawid. May 2 radar ang Gepard, isang S-band search radar sa likod at isang Ku-band Doppler tracking radar sa harap na parehong may abot na 9.3 miles. Kaya nitong matrack ang paparating na threat mula sa malayo, kaya may sapat na oras ang mga gunners para makapaghanda bago pumasok sa range ng autocannons. May night vision capabilities din ito, kaya epektibo rin sa gabi at may radio na pwedeng gamitin para makipag-coordinate sa reconnaissance teams. Protected ng steel armor ang turret at hull ng Gepard. Kahit hindi kasing kapal ng armor ng Leopard 1, sapat ito para maprotektahan ng crew mula sa maliliit na armas at mga shell splinters. Bagamat matibay, hindi nito kayang protektahan mula sa direktang tama ng artillery shell na pareho rin sa ibang tangke. Meron din itong smoke grenade dischargers para sa self-concealment kapag may threat. Huling special feature ng Gepard ay ang speed nito. Gamit ang 830 horsepower diesel engine mula sa Leopard 1, kaya nitong umabot ng 40 miles per hour na nagbibigay dito ng mobility at kaya nitong sumabay sa mga sundalo sa field. Isang makapangyarihang anti-air system ang Gepard na pwedeng mabilis i-deploy. Kayang gumana sa lahat ng panahon at maikli ang reaction time para sa gunner. Sa 3 man crew nito, pwede pa itong ilipat habang nagpapaputok. Pero may isang problema. Ito ay isang sandatang mula pa sa Cold War era. Madalas i-criticize ang Russia sa paggamit ng mga lumang Soviet-era weapons laban sa Ukraine at maaaring masabi rin na laos na ang Gepard. Mabilis ang firing rate ng Gepard na kayang magpaputok ng 550 rounds per minute. Ang bilis ng rounds na ito ay nagpapahintulot sa Gepard na mas mabilis na makaabot sa target kumpara sa mga missile-based anti-air systems na kailangang i-launch at mag-travel papunta sa target. Kahit medyo luma na ang teknolohiya nito, napatunayan na ng Gepard na epektibo ito laban sa maliliit at mabilis gumalaw na target. Isa pang sumusuporta sa reputasyon ng Gepard bilang world-class air defense gun ay ang pagsusuri mula kay David Axe, isang military writer ng Forbes.
Noong September 2023, ipinahayag niya na ang Gepard ay the best air defense gun in the world. Kahit pa mahigit 50 years na ang nakalipas mula nung unang ginawa ito. Ayon kay David Axe, sobrang accurate ang radar ng Gepard na kaya nitong mag-lock sa mga ibon. Patunay na epektibo ito laban sa drones. Bukod pa rito, natanggap ng Ukraine ang 60 Gepards mula US at Germany ngayong 2024 at nakatanggap din sila ng 52 refurbished Gepards mula Germany noong April 2022 kasama ang 15 mula Qatar na ginamit sa 2022 FIFA World Cup. Fully maintained ang mga ito kaya ready agad gamitin. Isa pang dahilan ng effectivity ng Gepard sa Ukraine ay ang upgrades nito. Ang mga pinakabagong Gepards mula US ay may upgraded radar at guns. Ang radar ay gumagamit ng X-band at circular polarization, kaya mas accurate at kayang mag-track ng multiple targets kahit anong anggulo. Resulta, mas mataas ang chance na tamaan ng target. Kahit luma na, malakas pa rin ang Gepard. Una, ginawa ito para kontrahin ang low-flying helicopters at ginagamit pa rin ito ng Ukraine para sa layuning ito. Dahil dito, nabawasan ang paggamit ni Putin ng mga helicopters sa Ukraine simula 2023. Pero higit na mahalaga para sa Ukraine ang kakayahan ng Gepard sa pag-takedown ng drones, lalo na ang Iranian-made kamikaze drones ng Russia tulad ng Shahed 136 at Shahed 131. Ang Shahed 131 ay mas maliit at mahirap matrack, habang ang Shahed 136 ay mas malaki, mabigat at mas malakas ang warhead. Ang Shahed 136 ay kayang mag-travel ng higit 1,500 miles sa bilis na mahigit 100 miles per hour. Mura lang itong gawin dahil gawa ito sa off-the-shelf components at walang komplikadong military tech. Tinatawag pa itong lawnmowers dahil sa tunog nito, pero kahit mura, hindi ito madaling labanan at dito pumapasok ang halaga ng Gepard. Ang Gepard ay nagiging ideal na pangdepensa ng Ukraine laban sa mga kamikaze drones na ito. Kahit cost-effective, hindi madaling masabayan ang bilis at mobility ng Gepard sa pag-track at pag-shoot down ng mga drone. Kaya epektibo itong sagot sa critical na drone threats sa Ukraine. Ang mga drones na ginagamit sa gera ngayon ay mabilis at maliit, kaya sobrang hirap nilang matrack ng karamihan sa anti-air defense systems. Pero hindi lahat. May Gepard na kilala sa kakayahang mag-track ng maliliit na bagay tulad ng ibon mula sa malayo. Kaya mas madali nitong matutunton ang mas malalaking Iranian drones bago pa man sila makalapit sa target. Kapag na-track agad, may sapat na oras ang Gepard para mag-target at magpaputok ng napakalalakas na rounds na sapat para ma-disable ang Shahed drone bago ito makapagbitaw ng pampasabog. Sa Ukraine, ganito ginagamit ang karamihan sa kanilang Gepards. Malapit sa mga pangunahing military targets at mga syudad na posibleng atakihin ng Russia. Ang Gepard, na kayang magpaputok ng daan-daang rounds bawat minuto, ay nagpapabagsak ng mga Russian drones sa dami. Kaya naman, mahalaga itong defense weapon sa Ukraine. Bukod dito, may matitinding radar ang Gepard na kayang makipag-ugnayan sa ibang anti-air systems. Ayon sa Kyiv Post, nagagamit itong spotter para sa mga manpad operators na may dalang mas malalaking armas tulad ng American Stinger at Soviet Igla na kayang sumira ng mas malaking target kaysa kaya ng Gepard. Ang Gepard, na parang isang tank sa kanyang disenyo, ay ginagamit din sa mobile air defense ng Ukraine. Kayang pumunta ng Gepard sa mga lugar na inaasahang may strike para agad na mag-scan ng kalangitan para sa paparating na banta. Ang mga coordinates ng mas malaking banta tulad ng fighter jets, cruise missiles at Shahed 136 drones ay ipinapasa sa mga manpad operators para sa mas mabilis na targeting. Kapag may target sa loob ng 2.17 mile range nito, nag-fire agad ang Gepard, kaya napaka-epektibo nito bilang integrated air defense. Pero hindi perpekto ang Gepard. Ayon sa Kyiv Post, ang Gepard ay gawa pa noong Cold War era, kaya hindi practical gamitin sa front lines o sa dating gamit na pagpapabagsak ng low-flying helicopters.
May mga modernong attack helicopters ang Russia na kayang maglunsad ng missiles mula sa layong 6.2 miles, mas malayo kaysa abot ng Gepard. Bagamat mabisa pa rin ang Gepard sa mga helicopters na nasa loob ng range, mas may risk ito kung ilalagay sa front lines dahil baka atakihin ito mula sa malayo. Sa ngayon, ginagamit ng Ukraine ang Gepard bilang proteksyon sa key military installations o kasama sa isang mobile air defense unit para pabagsakin ang mga missiles at drones. Ang isa pang hamon ay ang limitado lang ang bilang ng mga Gepards na na-produce. Kahit epektibo ito, 570 units lang ang nagawa at ang pinakabago ay noong 1980 pa. Kaya ang pinakabagong Gepard ay mahigit 40 years old na may mga hamon sa maintenance. Ang Gepards na hawak ng Ukraine ay halos 1/5 bahagi ng lahat ng nagawang Gepards. Kung kailangan ng Ukraine ng dagdag units, saan pa kaya sila makakakuha? Ang Brazil ay may 34 Gepards pero mukhang di ito ibibigay sa Ukraine dahil ayon sa kanilang president, mas gusto nilang wakasan ang gera kaysa sumali rito. Ngunit mas may pag-asa sa Romania na nagbibigay ng military aid sa Ukraine mula pa noong simula ng gera, tulad ng Patriot missile launcher at mga armored vehicles. May 41 Gepard units ang Romania pero wala pa silang commitment na ipadala ang mga ito sa Ukraine. Ang Belgium na dating may 55 Gepard units ay binenta ang lahat sa mga pribadong kumpanya. Samantala, ang Chile na may 13 Gepards ay nag-withdraw sa serbisyo noong 2011 at mukhang hindi na ito magagamit sa Ukraine. Ang Germany at Netherlands ang may pinakamalaking bilang ng Gepards. Pero ang Netherlands ay nag-withdraw ng units noong 2006 habang ang Germany naman ay huminto sa paggamit noong 2012 dahil sa maintenance cost. Kaya posible na ang Gepards ng Ukraine ngayon ang lahat ng units na makukuha nila. May hamon din sa pag-supply ng ammunition. Ang Switzerland na gumawa ng original na 35mm ammo ng Gepard ay tumatangging gumawa ng dagdag dahil sa kanilang neutral na posisyon. Pero ang Rheinmetall, isang German manufacturer, ay nag-produce ng 300,000 rounds ng ammo para sa Ukraine noong 2023. Dumating ang unang shipment noong September, kaya't meron ng sapat na bala para sa Gepard sa mga labanan. At ngayon, may dagdag na 60 Gepards na darating sa Ukraine mula sa US. Malaking tulong para depensahan ng bansa mula sa mga drones at missile strikes ng Russia. Ang tanong ngayon, paano mapoprotektahan ng Ukraine ang mga Gepard mula sa countermeasures ng Russia? Dahil matapos ang 60 mula Jordan, baka iyon na ang huling units na makukuha nila. Pero ano sa tingin nyo tungkol sa Gepard? Sa kabila ng age nito, sapat ba ang lakas ng Cold War era na sandata na ito para pigilan ang aerial threats ng Russia? Ano ang opinyon nyo? Huwag kalimutang mag-iwan ng comments at salamat sa panonood.